Itinuturing itong pinakamatibay na natural fiber sa buong mundo. Ginagamit sa paggawa ng handicrafts, tela, pati na pera. Mahigit 80% ng supply nga nito sa buong mundo, proudly made in the Philippines. Aba, ito ang abaka. Pero ang proseso ng pagkuha rito, buwis buhay. Lisod kayo pag inikigi. Usa pa may makakwarta gibaligya. Nalegdan og bato. Ang gabaksay o kadihagwaan abaka. Sa paggamit na ngayon ng polymer sa ating mga salapi, paano na ang abaka na dating materyales sa paggawa ng ating pera? Ano na ang magiging kapalaran ng mga magsasaka ng abaka na ang turing sa bawat hibla nito? Ginto! Ang abaka, kabilang sa pamilya ng saging, native dito sa Pilipinas, sagana sa kabundukan ng barangay Malaunay sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Ang pag-aani nito, matagal nang hanap buhay ni na Jessie at June. Mga 17 pa ko, nga sugod ani kawala mamilain nga kapaninguhaan. Unang napugos mikigi bisag na pamis bata-bata pag pangidaron, importante nga naarag mi gagmayng matrabaho. Mag-edad o 10 anyos ragay. Tugan rin ako ang rang iyoan ng mukige. Karga-karga ni na June paakyat ang gagamitin nilang alaran o yung pangolekta ng hibla ng abaka. Makalipas ang kalahating oras na lakaran, narating nila ang abakahan. Kilig ho naman, sayang pud ni mukigi dagko naman. Alikon man pud ni siya. Si Jessie naghanap na ng puno na pwede niyang putulin. Ang mga nakolektang balat ng abaka, isinalang ni June sa alaran. Paulit-ulit niya itong babatakin hanggang makuha ang hibla o fiber ng abaka. Ipakaon sa re dayon, buta. Dayon. Pwersa, lugira. Dayon. Lambot para may kawiran. Sa pagbatak ng abaka, kailangan daw ng matinding puwersa. Ang alaran kasi, matulis at mabigat. Madulas din ang lupa, isang maling hatak lang. Sige guming hapit ka diskrasya. Pagkaputol, lagpot mo na dito sa layo. Kubal ni, muna yung mga kubal. Siyempre, sakit ko sa kamot, magwanta raman. Sunod dong. Para makapagpahinga, halinhinan sila ni Jessie. Bahalag hugaw akong kamot. Basta yung pamaagi akong pangwarta na ako. Ilang taon nang nakararaan nung nalagay ang buhay ni Jessie sa balag ng alanganin habang nangunguha raw ng abaka. Nalegdan og bato. Nang gikas taas. Munang naitabo na niyo. Nabali ba? Sina June at Jessie nakakolekta lang ng mahigit 2 kilong hibla na kailangan pa nilang patuyuin bago maibenta. Ang kilo ron, nanas 180. Ginagmay, ragyapoy amo kay kuhaan pa ni tag-iya. Bahinon po din itong sobra. Dahil 1 hanggang 2 beses kada taon lang pwedeng umani ng abaka, sina June at Jessie rumaraket din bilang construction worker. Ako kalisod-lisod, kaya mapuntay na eskulaan, kaya di man ka pang-apply o yun sa yun nga trabaho. Meron ding mga kababaihang pumapasok sa trabahong ito. Kagaya ng may bahay na si Jane Ann. Naroon ko sa akong partner nga gabira siya, lanot. Dili kaya niya, mga akong tabangan naman ako siya. Ino man ta nga, mubira, baye. Yung masakitan ko. Sa araw na ito, umakyat ng bundok si Jane Ann para manguha ng abaka. Ang mga nakolektang balat ng abaka, kinarga niya pababa ng bundok.
Nasa bahay kasi nila ang ginagamit niyang alaran. Okay. Ikaso lang ni. Bukat kayo, ma'am. Gaya kayo. O dili mangusog. Madala man jud, lagpot man jud o di mangusog. Bugat yung kayo. Munang ako, hinagmarid akong magkuhan. Baga na kaya akong kubal tungo sa pagkigi. Pero hindi rito natatapos ang araw ni Jane Ann pagkatapos magbilad ng hibla ng abaka. Oras naman na para asikasuhin niya ang kanyang mag-aama. Makakuan akong kustos kung mga anak makatiyo sa eskwela. Pwede naman isura kayo. Makalipas ang isang linggo, ang mga pinatuyong abaka ni na Jane Ann, Jessie at June maaari na raw ibenta. Mga pila na din ni sir. Dos ka pen raman re. Lakan si kayo. Pero dahil kakaunti lang ang kanilang nakolekta, nagdesisyon silang pagsamahin na lang ang mga ito. Inyong lanot is 5 ka kilo og tunga. Nya atong presyo karon is 165. Ang total tanaan ang mabayad nako is 907.50. Okay. Sina Jessie at June nag-uwi ng tig 150 pesos. Itirsar na mo dito. 151 sa tag-iya. Di ko ni ka-afford sa upat ka tao kon more ni income kada adlaw nimo. 300 pesos naman ang kay Jane Ann. Pagalos po mga bata kay kulang magapipat bugas ni. Pwede na po 2 kilo, okay ra. Ang mga hibla ng abaka na naaani ng mga magsasaka, kadalasang ibinibenta rin nila sa mga buyer sa sentro ng Valencia, katulad ni Ricardo. Ito yung magagandang quality. Ito yung mahaba. Pinabayaran ko yun ng 180. Ang mga nabiling abaka ni Ricardo, ibibenta naman niya sa kanyang mga suki sa Cebu, Albay at Maynila sa mas mataas na halaga mula 210 pesos kada kilo. Ito ring abaka ang ginagawa materyales para sa damit. Meron akong isang customer na Chinese. Pinapadala niya sa China. Kasi may additional cost pa. Shipment. Ang rene-regulate natin ay quality. Yung pricing nagdepende sa quality ng fiber. Bahalag mahal ilahat ito importante nga nahalin po na amo. Sa loob ng 3 dekada, nakilala ang bayan ng Valencia sa dekalidad nilang abaka fiber. We have a certain laob variety of abaka. That laob variety is the so-called Manila hemp, yung pinakasikat na abaka fiber ng buong mundo. Kabawasan daw sa oportunidad nilang magsasaka ang paggamit ngayon ng polymer para sa ating mga pera sa halip na abaka. National treasure natin ang abaka, endemic to the Philippines, pero we are not using it. Other countries are still using abaka. Pero dito nawala. But definitely, we are pushing to move it, put abaka back in our money. I've talked to BSP. They're very willing naman. Since ang pera natin is polymer, I think pwede nating magawa na maihalo uli abaka doon. Kailangan nating maipush yung mga batas na tumutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sa kasalukuyan kasi ang problema ng production capital ng mga magsasaka ay sarili nilang bulsa. Panawagan natin yung 25,000 na production subsidy. Sa pangunguna ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, namahagi sila ng mga punla ng abaka sa mga magsasaka. Inaot paunta nga inyo ganing alimahan nasama sa pag-alima sa inyuhang tagsa-tag sa gyud nga kaumahan. Gusto ko mangyari sana to adopt a farm para itong mga textile makers, yung mga furniture makers, alagaan na lang nila yung mga farms kasi ang abaka farmers are considered one of the poorest farmers. Tabangan taon may pagpuyo maayo na. Sa kabila ng hirap at pagsubok, patuloy na lumalaban ang mga magsasaka ng abaka. Bukat kayo, ma'am. Gaya kayo. Sa bawat himagsik ng kanilang mga kamay, nakasalalay kasi ang kanilang kabuhayan at buhay. Pero kailangan ding pagtibayin ang suporta sa kanila ng pamahalaan para sa huli. Hindi maging kabalintunaan ang lahat ng kanilang paghihirap na ang mga nagsasaka noon ng mga sangkap pa man din ng pera magpahanggang ngayon, nananatili pa ring walang-wala.